Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Salamat sa Panginoon at muli po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo sa ayon kay Mateo, Ano pa rin yan? Kabanatang 27. Pagtutunan po natin ang talatang 42. Mateo, Kabanatang 27, talatang 42. Ganito po sinasabi sa Tagalog na Biblia, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. Kung meron po dito mahilig manood ng larong wrestling, ito po hindi bago. Sapagkat napakaraming panahon na ang lumipas, meron pong isang kilalang wrestler sa kasaysayan na ang pangalan ay Arikyon. Si Arikyon po ay unbeatable when it comes to wrestling, and he was a superstar in his time. Pero one day, sa kanyang ikatlong attempt na makuha ang Olympic gold, nakatapat niya ang isa sa pinakamagaling na maaring nakalaban niya. At nung sila'y nagtutunggali na, ang kanyang kalaban ay nasukol siya sa isang posisyon na kung tawagin ay ladder hold. Ito po ay isang napaka-delikadong atake kung saan ang kalaban ay pwedeng ma-choke to death. At si Arikyon, nung siya ay nasukol sa ganung posisyon, wala na siyang ibang pagpipilian pa. Sapagkat kung mananatili siyang lumalaban, kung mananatili siya sa kanyang pagpapatuloy sa pakikipaglaban, he will suffer asphyxiation or yung tinatawag na suffocation. So ang kanyang option, to submit and suffer defeat for the first time. Pero alam niyo po, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya at dahil sa lakas ng mga sigaw ng mga taong nanonood para sa kanya at maging yung kanyang coach ay sumisigaw para sa kanya, bagamat napakahirap na yung kanyang sitwasyon at hindi na siya nakakahinga, pinili ni Arikyon ang isang hakbang na masasabing unreasonable and in fact unbelievable. Hindi mo iisipin na gagawin ng isang wrestler na katulad niya ang ganitong hakbang. Sa kanyang sitwasyon na hirap na siya sa kanyang paghinga, nagawa niyang pumunta sa isang posisyon na lalo pang nagpatindi ng kanyang paghihirap. Pero sa kanyang pagpupumilit, nagawa niyang makuha ang isa sa mga paa ng kanyang kalaban at ito'y pinilipit niya. At sa tamang pagkakataon, imbis na siya ang sumuko, ang kanyang kalaban ang sumuko. Pero sa panahon, o yung eksaktong panahon ng pagsuko ng kanyang kalaban dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman, nalagutan ng hininga si Arikyon. So in 564 BCE, si Arikyon at ang kanyang patay na katawan ay kinoronahan ng gold medal sa Olympics. Nakuha niya ang medalya, pero nasawi naman ang kanyang buhay. This is what we call an ironic situation. The result was the opposite of what was actually intended to happen. Gusto niyang magwagi, pero alam naman nating lahat na sino mang gustong magwagi, hindi nanaisin na masawi ang kanyang buhay. Pero yan ang ginawa ni Arikyon. Nagwagi siya, pero nasawi naman ang kanyang buhay. Dito po sa text na binasa natin at pag-aaralan natin, si Mateo ay gumamit ng maraming ironic situations. Actually, sa verse 42, dalawa yung ironic situation na ginamit ni Matthew. Bakit? To impress a point.
Gusto niyang bigyan ng diin ang isang importanteng mensahe, pero gumamit siya ng isang ironic situation. He used them in order to show kung gaano kaganda, kung gaano kamangha-mangha ang ebanghelyo na ating pinapangaral. Pero alam niyo, sa paggamit ni Mateo ng ironic situations na ito, inilagay niya ang Panginoong Jesucristo sa isang unpleasant situation. Pero sa mga nakakaalam, sa Diyos, Ama na nakakaalam, at sa mga bumabasa ng sulat ni Mateo na nakakaalam na kung ano ang talagang nangyari, the Lord Jesus could only accomplish the work of redemption by willingly surrendering His own power to protect His own life to the point of death. Alam ng Diyos at alam ng mga nangbabasa ng Kanyang sinulat na hindi magagawang may sa katuparan ng Panginoong Jesucristo ang paraan ng pagliligtas kung hindi niya ninais o kusang ninais na isuko ang paggamit ng Kanyang sariling kapangyarihan para protektahan ang Kanyang sarili. Hinayaan niya na siya'y mamatay para magawa niya niligtas ang marami. Dito po, dalawang ironic situation yung titignan natin. Number one, the Savior who could not save Himself. Secondly, the King who could not protect Himself. So titignan natin, ang tagapagligtas na hindi naman nagawang iligtas ang kanyang sarili, ang hari na hindi nagawang protektahan ang kanyang sarili. Tingnan po natin yung number one, the Savior who could not save Himself. Nakakalungkot pong banggitin at aminin na ang Panginoong Jesucristo, bago pa man magsimula sa kanyang ministry, ay dumanas na ng napakaraming pagsalungat o opposition. At ang pinakamatinding opposition bago nagsimula ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry ay nangyari saan? Sa ilan? Sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, sa ilang siya ay tinukso ng diablo, pero hindi nagwagi ang kaaway. Bago yun magsimula ang kanyang ministry. At this very point, Matthew 27:42, ang Panginoong Jesucristo ay nasa tiyak na kamatayan, siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, and still, He was facing the ugly face of opposition. Mula kanino? Mula sa mga taong pinuno ng kanilang relihiyon noong panahon na yun. Yung pinakapunong pari, yung mga eskriba, at mga matatanda, sa chapter 27 verse 41, ang bumubuo sa pinakamataas na pamunuang kinatawan ng Judaismo noong panahon na yan, na kung tawagin ay Sanhedrin. Ang oposisyon sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo ay umabot maging sa pinakamataas na pamunuan ng kanilang pananampalataya. At itong mga taong ito, the chief priests, the scribes, and the elders, sila yung mga nakakaalam at esperto pagdating sa Torah o sa lumang tipan. Itinuturo nila ito sa mga tao. At dapat sila, kumpara sa mga common people, ang nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng mga inihula sa lumang tipan, lalo na patungkol sa Mesyas. Pag-aaralan niyo po ang mga Gospels, makikita niyo po at maunawaan niyo na bagamat ito mga tao na ito, mga pinuno ng kanilang relihiyon, ang dapat na nakakaalam kung anong ipinangako sa lumang tipan. Ang lumang tipan po nila ay lumang tipan din natin ngayon. It's the same Old Testament. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng mga propeta nung sinabing may darating na Mesyas. Pero anong ginawa nila? Ito, si Jesus, ang Mesyas. Pero anong ginawa nila sa Mesyas na ito? Hindi nila tinanggap na si Jesus ang Mesyas. Hindi nila winelcome ang pagdating ng Mesyas. They rejected the Messiah. At ang malala pa dyan, sila
ang nag-udyok sa mga tao na sabihin, ipako sa krus ang Mesyas na ito. Kung meron man po tayong matututunan mula sa katotohanan na yan, na nangyari sa kasaysayan, it is the fact na ang tao ay sobrang naapektuhan ng kasalanan. Maging ang kanyang kakayahang umunawa patungkol sa mga bagay na ginawa ng malinaw, hindi niya pa rin maintindihan. Ito na, sa kanilang harapan, ang Mesyas. Na alam nilang ipinangako ng lumang tipan. Pero anong ginawa nila? Itinanggi nila na siya ang Mesyas. At sila, ang gumawa ng paraan para siya ay mabago sa krus. Maliban na lamang, nabuksan ng Diyos ang ating isipan, mananatili tayong nalilito at mananatiling hindi natin naiintindihan kung ano ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan nasa harapan na natin. Siguro ito yung isa sa dahilan kung bakit sinabi ni C.H. Spurgeon ang ganito. How many wagon loads of seeds and sermons have been wasted on your heart? Si C.H. Spurgeon nangangaral sa mga tao sa Metropolitan Tabernacle. At ito yung isa sa mga comment niya. Gaano na karaming kariton ng mga binhi ang naisabog na at tila baga nasayang. Bakit? Kasi napakaraming pagkakataong ipinapangaral ng Ebanghelyo sa pulpito doon. Pero nananatiling tumatanggi ang mga tao na kilalanin na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Maaaring yun ay totoo, maging sa SGCC. Napakarami ng mga pangangaral ng mabuting balita ang narinig natin sa pulpitong ito. Pero sasabihin ba natin na baliwala lang ng mga yun? Pero di na baga ganun ang nangyayari. Sapagkat sa dami ng katotohanan ng pinangaral, nananatili pa rin tayo tumatanggi na si Kristo lamang ang kilalanin Panginoon at tagapagligtas. Kaya ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 2:14. Ang Ebanghelyo ay mauunawaan lamang natin, hindi sa ating talino, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa 42, chapter 27 ng Mateo, sinabi sa unang bahagi, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. He saved others. He cannot save himself. Ito po ay isang statement uttered with the intention to convey insult. Sinabi nila yan. Hindi dahil sa kinikilala nila na ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Sinabi nila yan dahil gusto nilang insultuhin ang Panginoong Jesucristo. Ito pong mga religious leaders na ito, na nagsabing nagawa niyang iligtas yung iba, pero hindi niya magawang iligtas yung kanyang sarili, ay mga personal eyewitnesses na mga himalang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sila, ang ilan sa kanila ay nakita ng Panginoong Jesucristo ay nagpalaya mula sa pagkaalipin sa masamang espiritu ng ilang mga tao, lalaki at mga babae. Ang iba sa kanila, personal na nakita ang pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo ng mga may karamdaman. Yun ay instantaneous, complete healing. Nakita ng mga mata nila. Hindi lang yan. Marami sa kanila nakasaksi mismo ng kanilang mga mata na ang Panginoong Jesucristo bumuhay ng mga patay. Pero tanong, naniwala ba sila? Nanampalataya ba sila na si Jesucristo ang Panginoon? Hindi. Ang iba nga sa kanila, sa Mark chapter 3, verse 22 to 30, inalipusta ang banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay nakagagawa ng mga himala hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Yan ay hindi nagpapatunay na sila'y naniwala. Nung sinabi nilang He saved others, nagawa niyang iligtas ang iba, hindi nila kailanman pinaniwalaan na si Kristo ang Mesyas. Para sa kanila, si Kristo ay isang impostor. Bakit? Sapagkat kung si Kristo ang totoong Mesyas, hindi siya ipapako sa krus na katulad ng isang kriminal.
So ang katotohanan na si Kristo ay nakapako sa krus para sa kanila ay pruweba na siya ay isang apostol. Paano nga bang ang isang Mesyas ay mapupunta sa ganung sitwasyon? Para sa kanila, si Jesus, hindi siya ang Mesyas. Bakit? Sapagkat nabigo siya na iligtas ang kanyang sarili. Pero, malayo sa kanilang iniisip, nung sinasabi nila ang mga salitang ito, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, sila ay nagsasabi ng katotohanan. Bagamat hindi nila intensyon na sabihin ito bilang katotohanan upang iluklok ang Panginoong Jesucristo sa pagiging tagapagligtas, pero yung kanilang sinabi para sa nakakaalam ay katotohanan. Naalala niyo sa John chapter 11, verse 49 to 52? Doon sa eksena na yun, si Caiaphas, ang pinakapunong pare, isa sa mga miyembro ng Sanhedrin, ang nagsabi ng ganito, "It is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish." Sinabi niya, okay lang na mamatay ang isang tao, wag lang mapahamak ang buong bayan. Pero nung sinabi niya yon, binibigyan niya ng diin ng isang katotohanan. He was actually prophesying. Nagbibigay siya ng isang propesiya na si Jesucristo ay mamamatay. Siya ang hahalili para sa marami. At sa verse 52, the benefit of Christ's death will not only be for the Jews. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ang benepisyo ng kanyang kamatayan ay para rin naman sa mga Hentil. Hindi niya alam na yung kanyang sinasabi ay katotohanan. Ganon din yung sinasabi ng mga taong ito, na iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Yun ay katotohanan. Ngayon ang tanong, paano natin i-interpret yung sinabi niya na iligtas niya ang iba? I think the key for us to understand this verse depends on how we understand the meaning of the word save. Para sa iba, mga businessman, pag tinanong mo sila ano ibig sabihin ng save, isa lang sasabihin nila, mag-ipon ka para makapag-invest ka sa future. Yun ang save para sa kanila. Para sa mga tao mahilig sa sports, basketball, o kaya naman football, ang ibig sabihin ng salitang save ay yung pagpigil sa bola ng kalaban para hindi sila makapunto. Para sa kanila, yun ang ibig sabihin ng save. Para sa mga magagaling sa computer, ano ang ibig sabihin ng save? Kung may ginagawa ka sa computer, lagi kang magsisave. Bakit? Para hindi mawala ang mga importante mong files. So magkakaibang ibig sabihin ng save para sa iba't ibang tao. At yung kanilang paggamit ng salitang save dyan, o pagliligtas, ay iba rin ang ibig sabihin. For them, Jesus was not the Messiah. Bakit? Sapagkat para sa mga Israelita ng panahon na yon, ang popular na view pagdating sa Messiah ay ito, ang Mesiyas ang mamumuno sa bayan ng Israel sa napakaraming mga gera laban sa Roma upang mapatalsik ito sa kanilang pagiging mapang-alipin at para maitaguyod muli ang trono ni David magpasawalang hanggan. Para sa kanila, yan ang Messiah. Ang Messiah para sa kanila ay isang political warrior savior. And definitely, from that definition, Jesus failed. Hindi political warrior savior si Jesus Christ. Pero tanong, talaga nga bang nabigo si Jesus? Natuparin ang lahat ng sinabi ng mga propeta sa lumang tipan patungkol sa isang Mesyas o sa darating na Mesyas? I don't think so. It is not true that the majority is always right. Why? Because at this particular instance,
the expectation of the majority is definitely wrong. Hindi political warrior savior ang Mesyas. Tingnan niyo po yung Matthew 1 verse 21. Simulan din ni Mateo. And I think, pag binasa natin at pinag-aralan na aklat ni Mateo, dapat nakasuot sa atin ang mga lente ng talatang ito. Mateo chapter 1 verse 21. Ito yung senaryo na nagpakita ang anghel kay Maria. This was even before the time Jesus was conceived. Ito yung panahon bago pa man ipagdalang tao ang Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng anghel? Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. There we have it. That's the meaning of the word Savior or save. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi ipinanganak upang iligtas ang kanyang sarili. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Yung bang mga pinuno ng relihiyon, nung sinabi nilang, He saved others, He cannot save Himself, ay nagsasabi ng katotohanan. Totoo yung sinabi nila, but in a different sense. Ang Mesyas ay dumating hindi upang iligtas ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat sa hindi niya pagliligtas ng kanyang sarili, magagawa niyang iligtas ang marami. Yun yung malinaw sa Isaiah 53:10. Yet it was the will of the Lord to crush him. Pinahintulutan ni Yahweh mismo na maghirap at mamatay ang Mesyas. Anong pagkaintindi ni Pablo na nakakaintindi ng lumang tipan sa talatang yan? Sa Romans 8:32, ang sabi ni Apostle Paul, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay at hinayaang mamatay para sa atin. Ibinigay ng Diyos si Jesucristo na siyang totoong Mesyas upang mamatay. Ang Diyos ang nagplano at kinasangkapan niya ang masasamang tao. Sa panahon na ito, si Pilato, kasama niya yung mga pinuno ng Sanhedrin, upang isakatuparan ang paraan ng pagliligtas. Sa madaling salita, ang Panginoong Jesucristo, nagawa niyang magsakripisyo ng kanyang sariling buhay para iligtas tayo. The Lord Jesus Christ needed to willfully avoid saving Himself in order to save us. At ito yung puso ng Ebanghelyo. Di ba? That is the very heart of the gospel. The Messiah has come and He did not save His own life because only by suffering a substitutionary death on the cross, He could save others. Romans chapter 3, verse 24 to 25. Kung iniligtas ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling buhay, tayo ang mapapahamak. Si Jesucristo ang totoong tagapagligtas. At hindi siya magiging matagumpay sa kanyang gawain ng pagliligtas kung inuna niyang i-prioritize ang kanyang sariling buhay. Ang puot ng Diyos ay totoo. Maraming taong umiiwas sa katotohanan ng puot ng Diyos. Pero ang puot ng Diyos ay totoo. At ito'y nagresulta sa ating tiyak na kapahamakan. Kung hindi gumawa ng paraan ang Diyos mismo. Hindi inalis ng Diyos ang kanyang puot sa pamagitan ng pagkalimot dito. Hindi. Ginawa niyang isakatuparan ang pagpaparusa, bunsod ng kanyang pagkapuot. Pero hindi sa atin. Kanino? Kay Kristo. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Our Savior saved us
by willingly not saving his own life. Kung ikaw ay Kristiyanong totoo, pero hindi ka namumove ng katotohanan na to, even emotionally, then I think you're not a Christian. Kasi sa sino man nakakaintindi ng katotohanan na to, mapapagapag ang kanyang puso. Mahihipo ang kanyang emosyon. At kung naiintindihan mo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo upang makamit mo ang kaligtasan, anong responde mo? Anong pagtugon mo? Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 10. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation. Alam niyo po ibig sabihin ng propitiation? God not only dealing permanently with man's sin, hindi lang pinatawad ang ating kasalanan, kundi para mapatawad ang ating kasalanan, kailangan niyang ibuhos ang kanyang puot sa handog na panghalili sa ating kasalanan. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan ang pag-ibig. Yan ang pag-ibig na totoo. Ang pag-ibig na totoo ay nagbibigay. Ang pag-ibig na totoo ay nagsasakripisyo. Mahal mo ba ang Diyos? Do you love God? If you do, then you will love Him in this sense. Magagawa mong magbigay, magagawa mong magsakripisyo para sa Panginoon. Kung di ka pa Kristiyano, huwag mong isipin na mahal ka ng Diyos sa ganitong kahulugan. Ang totoo, ang lahat ng tao na wala pang kaugnayan kay Kristo ay by nature under God's wrath. Kinapopuotan ng Diyos. Huwag kang mabuhay sa isang ilusyon na minamahal ka ng Diyos na mayroong pagliligtas. Kung gusto mong mahalin ka ng Diyos nang mayroong pagliligtas, magsisigal ang iyong kasalanan at manampalataya kang si Kristo lamang ang tagapagligtas. Come to Jesus, the Messiah, na nagawang maghandog ng kanyang buhay para bigyan ka ng libre at tiyak na kaligtasan. Pangalawa, the king who could not protect himself. Ang hari na hindi ka nagawang protektahan ng kanyang sarili. Hindi pa natapos yung sarcasm ng mga political leaders. Dinagdagan pa nila sa pangalawang bahagi ng Matthew 27:42. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa Kanya. Katulad ng paghamak sa unang pagkakataon, ito ay isa pang dagdag na paghamak, dagdag na insulto. Hindi nila kinikilala na si Kristo ang hari ng mga Hudyo. Ang sinasabi nila ay kabaligtaran nito. Kasi kung naniniwala nga sila na si Kristo ang hari ng mga Hudyo, sila mismo ang pipigil para siya ay mamatay. Pero hindi. Sila mismo ang gumawa ng paraan para siya ay mamatay. Pero paano natin intindihin yung sinabing, siya ay hari ng mga Hudyo, bumaba siya ngayon at maniniwala kami? Yan ay paghamon. Hinahamon nila ang Panginoong Jesucristo. They were challenging the Lord Jesus to demonstrate His power in front of them. Nakalungkot, ano? Kasi sila mismo mga nakasaksi ng mga himala ng Panginoong Jesucristo, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay. And here at this very point, nahihingi na naman sila ng pruweba. Bakit? Pagkat hindi sapat ang mga himala para manampalataya ang sakta. Si Pilato, sa John chapter 18, verse 33, nagtanong siya sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Are you the King of the Jews?" Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 18, verse 36? "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung sa mundong ito, ipinaglaban ako ng mga nasasakupan ko. Yun ba ay pagsang-ayon sa tanong na siya ay hari? Oo, siya ay hari. Pero hindi hari sa katulad na iniisip ni Pilato. Ang ating Panginoong Jesucristo ang totoong hari.
Pero hindi siya ordinaryong hari ng lupa lamang. Bakit ko nasabi yan? Natandaan sa Gethsemane, yung araw o yung gabi na siya hinuli, isa sa kanyang mga disipulo, umugot ng kanyang tapa. At anong ginawa niya? Pinutol niya yung tainga ng alipin ng mataas na punong pare. Putol yung tainga. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Pinigilan siya. Sabi niya, wag! Ibalik mo yung espada mo. The Lord ordered him not to fight back. Anong dahilan ng Panginoong Jesucristo? Sa Matthew 26:53-54, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kalooban ko, kaya kong humingi sa aking Ama ng 12 legions of angels to protect me. 12 legions of angels. A legion is about 6,000 soldiers. 12 legions of angels, that means 72,000 angels. Sa Old Testament, there was an instance in 2 Kings 19:35. The angel of the Lord killed 185,000 Assyrians in one night. Just imagine 72,000 angels. Kung nagpadala ang Ama ng 72,000 na angels, they could possibly wipe the entire planet out of existence. Pero hindi ginawa ni Jesus. Sapagkat hindi siya ang ganun uri ng hari. Anong dahilan kung bakit hindi niya ginawa yun? Sa verse 54, sinabi doon, verse 54 ng Matthew 26, dito lang po, sa kabilang kabanata, verse 54. Anong sabi po dyan? Ngunit, kung gayoy, paano matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangan mangyari? Imagine that. Ang Panginoong Jesucristo na sa puntong siya uhuli na para patayin, pero hindi niya pinotektahan ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat hindi matutupad ang kalooban ng Ama. Ang Panginoong Jesucristo sa pagkakataon na yan ay hindi nandyan upang pakita ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Siya ay nandyan sa pagkakataon na yan upang sundin ang kalooban ng Ama na nakasulat sa kasulatan. Hanggang sa punto ng malapit na niyang kamatayan, mas pinili pa rin niyang sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Doon sa ilan, sa Matthew chapter 4, siya'y tinukso din ng Diablo. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Sapagkat hindi niya binigyan ng pangunahing prioridad ang kanyang sariling pangangailangan. Ang pangunahin para sa Panginoong Jesucristo ay ang sundin ang kalooban ng kanyang Ama. John chapter 6, verse 38. Philippians chapter 2, verse 8. The will of the Son is to do the will of the Father who sent Him. Totoong hari si Jesus? Oo. Pero siya ang hari na marunong sumunod. Siya ang hari na hindi nagawang protekta ng kanyang sarili dahil pinuna niya ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang tanong, yung bang mga pinuno ng kanilang relihiyon ay tama sa kanilang sinabi na si Kristo ay hari ng mga Hudyo pero hindi niya nagawang protekta ng kanyang sarili? Oo, sa dalawang punto. Una, si Jesus ang totoong hari ng Israel, pero para magawa niya ang paraan ng pagliligtas, kailangan niyang tanggihan na protektahan ang kanyang sarili. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya gawin yun, na bumaba sa krus, at pagbaba niya sa krus, wala siyang sugat. Kaya niyang gawin yun. Kaya niyang gawin tinapay ang bato. Kaya niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa, sapagkat hindi yun ang kalooban ng kanyang Ama. Kung ginawa ng Panginoong Jesucristo na bumaba sa krus, hindi siya mamamatay. Kung hindi namatay ang Panginoong Jesucristo, hindi siya muling bubuhayin. At kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay, hindi siya itatanghal ng Ama na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pangalawang punto,
At ito importante. Sabihin natin ang Panginoong Jesucristo bumaba sa krus. Maniniwala ba sila na si Kristo nga ang Mesyas? Maniniwala ba sila na si Kristo nga ang Hari? Hindi. Napakarami na nilang himalang nakita. At this point, marami na silang himalang nakita kung saan binuhay ng Panginoon ng patay. Binuhay ang patay. Pero hindi sila maniniwala dahil sa simpleng meron lang himala. No physical miracle can produce saving faith. Tandaan po natin yun. Walang physical na himala na lilikha ng pananampalatayang nagliligtas. Totoong kailangan ng himala para maligtas ang isang tao. Pero ito ang himala ng regeneration. Kung saan, bubuhayin ng banal na espiritu ang isang patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. Ito yung puso ng Ebanghelyo. Tama, di ba? Ito pa rin ang puso ng Ebanghelyo. The King of Heaven left His place to become a slave. Philippians 2:6-8. Bakit? Sapagkat kung hindi niya gagawin ito, hindi niya magagawang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo para ang puot ng Diyos masatisfy. Mabayaran ang hustisya na inihiling ng Diyos. At ang pwede lamang mamatay para mabayaran ang hustisya ng Diyos laban sa kasalanan ng tao ay isang tao din. Kaya siya nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo, pwede tayong maprotektahan. Hindi niya pinotektahan ang kanyang sarili, mga kaibigan. Hanggang sa siya'y namatay. Pero kaya niya tayong protektahan ngayon mula sa puot ng Diyos dahil sa kanyang katuwiran. Yun ang importante. At yun ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Hindi natin kailangan itago. Hindi natin kailangan baguhin. Alam niyo yung pelikulang Titanic? The ship that even God could not sink. Nung kung nasa pelikula, there was a point, Titanic, the ship that God could not sink, was about to sink. Nakita natin yung eksena, mga British sailors may dalang mga gun, baril. Paputok sila, di ba? Sabi nila, stand back! Stand back! Women and children first. Pero alam nyo, sa totoo pala, walang British sailor na gagamit ng baril. At yung pinakita nila sa pelikulang Titanic na yon ay pagbaluktot ng kasaysayan. Dahil sabi ng mga eyewitnesses sa kanilang testimony, ang mga lalaki ng panahon na yon, basta nandun lang sila sa isang tabi at hinihikayat nila ang mga babae at bata na pumunta doon sa mga lifeboat para sila makaligtas. Pero sila nandun lang sila sa isang sulok. They held back. Ito po inimbestigahan ng New York Times, yung producer at yung director. Tinanong sila, bakit niyo nagawang baluktutin ng kasaysayan? Bakit niyo sinabing may nagpaputok ng baril? Bakit niyo sinabi na mayroong isang mayamang lalaki dyan na pinrotektahan ng kanyang sarili bago yung iba, mga babae, mga bata? Alam niyo kung ano sabi nila? If we told the truth, no one would have believed them. Ano sabi nila? Kung sinabi namin yung katotohanan sa pelikula, walang maniniwala nangyari yun. Alam niyo po, ang katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi natin kailangan baluktutin. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi natin kailangan baguhin para lamang ang mga tao maniwala. Sinasabi natin ang katotohanan sa Ebanghelyo, kahit ang katotohanan na yan maaaring makasakit ng damdamin ng tao. Mas gugustuhin natin makasakit ng damdamin ng tao sa katotohanan ng Ebanghelyo kaysa magalit sa atin ng Diyos kung babalututin natin ito. Besides, wala namang maniniwala sa Ebanghelyo kung sa kakayahan ng tao. Ang Ebanghelyo ay paniniwalaan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay Kristiyano na, at alam mo ang katotohanan ng Ebanghelyo ito, na ang hari na gawang hindi protektahan ang kanyang sarili para protektahan ka sa puot ng Diyos, dapat ipangaral mo ang Ebanghelyo niya. Dapat ipagtanggol mo. Huwag ka na lamang basta tatahimik
Pagka ini-slander na ng mga tao sa paligid ang gospel, pag sinisiraan na nila ang ebanghelyo, hindi ka lang tatahimik kung Kristiyano ka. Ipagtatanggol mo ang ebanghelyo. Ipaglalaban mo ang katotohanan. Sasabihin mo sa kanila kung anong kayang gawin ng ebanghelyo para sa kanila. Hindi ka lang tatahimik. 1 Peter 3:15, defend the faith. Kung hindi ka pa Kristiyano, ito ang hari na kailangan mo. Si Kristo ang totoong hari na kayang magligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan, sa puot ng Diyos. Kung hindi ka tatakbo kay Kristo ngayon at mananampalatayang siya ang Panginoon, mapapahama ka sa walang hanggang apoy ng kaparusahan dahil sa puot ng Diyos. Si Jesus ang Mesyas. Wala nang ibang paraan para maprotektahan mo ang iyong sarili mula sa puot ng Diyos. Let King Jesus protect you. Hayaan mong si Jesus na hari ang siyang magprotekta sa iyo. Come to Him. Lumapit ka ngayon kay Kristo. Lumuhod ka sa harapan ni Kristo. Sumuko ka kay Kristo at kilalanin mo na siya lamang ang totoong hari at Panginoon. Kailan ka pa lalapit? Si Kristo ang totoong tagapagligtas. Hindi niya iniligtas ang kanyang sarili para iligtas ka. Si Kristo ang totoong hari. Hindi niya pinrotektahan ang kanyang sarili para maprotektahan ka. Tatanggihan mo pa rin ba ito hanggang ngayon?